Amen. So, good evening po sa bawat isa. Salamat po sa privilege na binigay ng Panginoon to share His Word at sa ating pastor to share His pulpit. Okay? Sige po, so dumako po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating program, and this is the message of God. Handa na po ba kayong makinig sa salita ng Diyos? Amen. Okay, so tayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Bible sa Genesis. Genesis chapter 5, verses 21 to 24. Genesis chapter 5, verse 21 down to verse 24. Say amen kung nandyan na po kayo. Okay, Genesis, madali lang po hanapin yan. Buksan nyo lang sa unahan ng page ng inyong Bible, makikita nyo na yung Genesis. Huwag na kayong magbukas sa gitna. Okay? Ayan, nasa bungad lang po yan. Sige, basahin po natin sa verse 21, mga lalaki, verse 22 po sa babae, at sabay-sabay po tayo sa verse 24. All together, basahin natin. Verse 21, and Enoch lived 65 years and begat Methuselah. Verse 22. And all the days of Enoch were 360 and 5 years. Altogether, verse 24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Okay, let's pray. Lord and Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon na ito na makapagbahagi ng inyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang mag-bless sa bawat tao na narito, Lord God. Hindi ko po alam kung ano yung mga kabigatan na dala-dala nila or mga problem throughout the week na nangyari sa kanila. But I pray, O God, na kayo pong mangusap sa kanila. Encourage nyo po sila through your word. One thing is for sure, Panginoon, ay dinala nyo po sila dito to be encouraged, Panginoon. And I know, Lord God, na may mga kailangan decision na gagawin nila, Panginoon. Like for example, yung decision na sumunod sa inyong kalooban. And kung may mga tao pa man na hindi pa po nakakatiyak ng langit, I pray na ma-save siya this time, Panginoon. Ito po aming dalangin, Lord, in Jesus' name, amen. Sige, pwede na po tayong maupo. So, ang mensahe po natin ngayon ay patungkol po sa karakter na si Enoch. Okay? Kilala niyo po ba si Enoch? Okay? Si Enoch ay hindi ka ganun ka-famous or kilalang character sa Bible, lalo na sa mga bagong Kristiyano. Okay? Pero sa mga matatagal na mananampalataya, marahil kilala nyo na si Enoch. Okay? Si Enoch po ay ikapitong henerasyon sa lahi ni Adan. Pang-7 po siya. At ang pinaka nakakamanghang pangyayari sa buhay ni Enoch ay yung hindi po siya nakaranas ng kamatayan. No? Hindi siya namatay. Sapagkat kinuha po siya ng Diyos na buhay. So sa Bible po, there are 2 character na hindi po nakaranas ng kamatayan. Una si Enoch at ang pangalawa po ay si Elijah. Okay? Kung papansin niyo, parehas na letter E yung letter ng unang pangalan nila. Kaya kung meron pong pangalan dito, start with letter E, baka hindi rin kayo mamatay. Biro lang po yun. Okay? So, kaya hindi pala lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan kasi may rapture pa eh. Diba? Itong si Enoch and Elijah ay na-rapture po sila. In fact, may mga member po tayo dito na gusto nang mag-rapture. Pinagpipray nila, sana Lord, mag-rapture na. Ayaw nilang maranasan ang kamatayan. At may mga member naman, lalo na yung mga single, ayaw pa mag-rapture. Ang reason, kasi hindi pa daw nakapag-asawa. Pero pag nakapag-asawa na at nagkaroon ng problema, nahirapan konti, ang prayer, Lord, sana mag-rapture na. Okay, baliktad no? So, kaya, and by the way, so ang tanong ay bakit po sa dinabi-nabi ng tao sa mundong ito or sa panahon pong ito, bakit si Enoch pa yung napili ng Diyos na hindi makaramas ng kamatayan? Okay? At by the way po, marami ng tao sa panahon po na ito kasi sabi sa Genesis chapter 6 verse 1. Okay, Genesis chapter 6 verse 1, sa panahon po na ito,
And sabi po dito, and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth. Okay, sabi po dyan. So marami na pong tao at that time. At sabi dyan, multiply on the face of the earth. So ang mga tao po kasi noon ay nabubuhay sila bago sila mamatay, 900 years muna. Grabe, no? Yung mga buhay nila, maabot ng 900 years. Kaya mabilis po silang dumami. So bakit si Enoch? Okay? Sapagkat sabi po sa Genesis chapter 5 verse 22, Genesis chapter 5 verse 22, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughter. So sabi diyan, Enoch walked with God. So ang dahilan pala kung bakit si Enoch ay kinuha ng Diyos sapagkat siya ay lumalakad kasama ang Diyos. Amen? Kaya ang title po ng message natin ngayon ay A Walk That Will Please God. Amen? A walk that will please God. Okay? Ang lakad na nakalulugod sa Diyos. Okay? So, sa gabing ito, nais ko kayong tanungin, kamusta na ang lakad mo sa Diyos? Okay? Kamusta ang lakad mo? O kamusta ang pamumuhay mo? Lumalakad ka ba kasama ng Diyos? Namumuhay ka ba sa kalooban ng Diyos? O namumuhay ka na sa kamunduhang ito? Amen? Kaya sabi sa 1 John chapter 5, 1 John chapter 1 verse 5 to 6, this then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. In verse 6, sabi diyan, if we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth. So ito po ang nakakalungkot. Sinasabi mong ikaw ay sa Diyos. Sinasabi mong ikaw ay ligtas, pero ang lakad mo ay sa kadiliman. At ang sabi diyan, kapag ganyan ang ginagawa mo, ikaw daw ay sinungaling at wala sa iyo ang katotohanan. Okay? Ibig sabihin, hindi nakakalungkot ang lakad mo sa Diyos, kundi nakakalungkot ang lakad mo sa Diyos. Kaya mga kapatid, siguraduhin natin na lumalakad tayo kasama ang Panginoon sa ating buhay. So ano ba ang dapat natin gawin para ma-please natin ang Diyos? Okay? Please means to satisfy God into our life. Ano ang dapat natin gawin para ma-satisfy? Ibig sabihin, matuwa ang Diyos sa lakad po natin. Okay? Number 1, okay, a walk that will please God. Number 1, walking faithfully. Amen? Walking faithfully. So mga kapatid, in order for us to please God, we have to walk faithfully. Amen po ba? Amen? Okay? So inuulit ko po, para malugod po ang Diyos sa buhay po natin, ay kinakailangan lumakad po tayo ng may katapatan at pananampalataya sa Diyos. Amen? Nalugod ang Diyos sa buhay ni Enoch sapagkat lumakad siya sa pananampalataya. Kaya natutuwa ang Diyos sa buhay ni Enoch. Every time na makikita ng Diyos si Enoch, nalulugod siya. Satisfied siya. Okay? Nalalagyan ng ngiti yung mukha ng Panginoon every time na makikita niya. At sasabihin niya, etong si Enoch, ito ay aking faithful servant. Amen? Ang tanong mga kapatid, pag nakikita ka ba ng Diyos, nalulugod siya sa buhay mo? Napapangiti ba ang Diyos sa buhay mo? O napapakunot yung mukha ng Panginoon sa iyo? Di ba? Nalulungkot ang Diyos sa buhay mo kapag nakikita niya yung mga lakad mo. Kasi lakad natin ay kadiliman. Imbis na papalapit tayo sa Diyos, paatras ang lakad natin. Amen? And sabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. Okay? Makikita natin dyan yung salitang by faith, Enoch was translated. Pag sinabing translated means transferred or transported. Si Enoch na punta sa langit, kinuha po ng Diyos. Okay? So dito natin makikita na napakahalaga ng paglakad sa pananampalataya. Kasi sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him.
Napaka-imposible po na malugod po ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Amen? Kaya, ini-encourage po tayo ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith and not by sight." Amen? Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Lumakad tayo ng may pananampalataya. Huwag lang tayong lumalakad sa ating paningin. Ibig sabihin, sabi dito, walking faithfully is defined by trust in God's existence and His character even without physical sign. Kahit na hindi mo nakikita ang Diyos, amen? Ikaw ay lumalakad sa pananampalataya. Ikaw ay sumusunod. Ang paglakad sa pananampalataya ay yung paniniwala sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Amen? Walking faithfully means pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga problema sa buhay. Amen? Walking faithfully means pagsunod sa Diyos kahit hindi mo alam kung saan patutungo. At higit sa lahat, walking faithfully means ay yung pagiging matapat mo sa Diyos kahit na nanahirapan ka na. Amen? You continuously go to church kahit napakalayo ng bahay mo. Kahit mahal yung gasolina. Nag-drive ka, pupunta ka ng church. Kahit na may sakit ka minsan, nahihirapan ka, you are going to church. Why? You want to glorify God. Amen? You want to walk faithfully to God. Kaya tayo, ang problema minsan kasi sa atin, nahihirapan tayong lumakad sa Diyos sapagkat mas nagtitiwala tayo sa ating sariling paningin kaysa manampalataya tayo sa Panginoon. Kaya tayo madalas nag-aalala, natatakot, napapahamak sapagkat nagdidesisyon tayo ayon sa ating sarili, hindi na ayon sa salita ng Diyos. Yan ang problema mga batid. Kaya ang bilis nating ipagpalit ang Diyos sa bagay sa mundong ito. Amen? Ino-offeran ka lang ng malaking sweldo, ino-offeran ka ng malaking salary, kahit may pasok ng linggo, tatanggapin mo na. Ayaw natin na naikukumpara tayo kay Judas, pero parang ganun na tayo Amen? Pinagpapalit mo ang Diyos sa salapi. Niyaya ka lang mag-swimming. Hindi ka na nagsimba. Isipin mo yan. Ipinagpalit mo ang Diyos sa swimming pool. Niyaya ka mag-basketball. Hindi ka na mag-church. Pinagpalit mo ang Diyos sa bola. Ganun na ba kababa ang Diyos? Amen? Sa atin. Meron pong illustration dito. Mayroong isang member dito sa church. Nag-witness po siya ng young people. Yung young people, parang siga-siga, gangster ba? Astig-astig. Okay? Noong una, nakikinig po siya. Okay? Talagang maayos siya kausap. Maya-maya, dumating yung mga kabarkada niya. Tapos parang tinatawanan siya, niloloko siya. Kanina, maayos siyang kausap. Ngayon, hindi na siya nakikinig. At ayaw niya nang tanggapin ng Panginoong Jesucristo. Okay lang daw na mapunta siya sa impyerno. Bakit po? Because of peer pressure. Di ba? Peer pressure. Napipressure siya dun sa mga kaibigan niya. At ganyan din tayo minsan. Napipressure po tayo sa mundong ito. Napipressure ka sa mga sitwasyon, sa kalagayan ng buhay. Kaya ang bilis mong mahatak ng mundo, papalayo sa Diyos. No wonder, maraming tao ngayon kung ano yung uso, kahit mali, gagawin. Diba? Kahit kasalanan, gagayahin. Ang mga kabataan nagsisigarilyo, umiinom ng alak, yung iba nag-a-addict, mamariwana. Ganyan po ang ginagawa nila. And then, parami ngayon ng LGBT. Yung mga young people na addict na sa mobile games. Ay hindi na nagpipray, pati sa loob ng church. Nagpipreaching na, naglalaro pa. Imbes na Bible yung bubuksan, cellphone na yung binubuksan. Nawala na po ng respeto at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya dapat meron po tayong paninindigan sa salita ng Diyos. Amen? Walking faithfully to God. Hindi, isipin niyo po, nasa loob ka ng church, nandito rin ang Panginoon, kaya ka nagsimba, magsasamba ka, kakatagpuin mo ang Diyos. Pero ang bubuksan mo, cellphone, maglalaro ka, ano pong mararamdaman ng Diyos? Amen? Hindi po mapiplease ang Panginoon. Hindi po matutuwa, hindi po magiging masaya ang Diyos. Malulungkot po ang Diyos, magagalit po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya, tayong mananampalataya, dapat maging strict po tayo, amen? Makita natin yung ating sarili.
Okay, i-check po natin yung ating sarili if we are still walking faithfully. Amen? Kung ang Diyos, ang pinakamahalaga sa ating buhay, hindi mo siya ipagpapalait man ang i-offer ng mundo sa iyo. Amen? Alam nyo, ang problema sa paglakad sa ating paningin ay yung hindi mo naman kasi alam kung anong mangyayari. Amen? At hindi mo makikita lahat ng pwedeng mangyari. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat ng mangyayari. Hindi po natin kontrolado ang mundo, pero ang Diyos, hawak niya ang mundo. Amen? Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Walk faithfully to God. Alam nyo, nagsisimula ang pananampalataya when you acknowledge God in your life. Amen? Kapag kinilala mo talaga ang Diyos sa buhay mo, diyan magsisimula ang faith. Okay? Kaya sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Amen? With all your heart. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sabi diyan, in all thy ways acknowledge Him. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng lakad mo, kilalanin mo ang Diyos. Alalahanin mo ang Diyos. Amen? Hindi sa mga ibang lakad lang, kundi sa lahat ng lakad mo. Amen? At ang pangako ng Diyos sa iyo, He shall direct thy path. Amen? Ida-direct ng Panginoon ang lakad mo. Okay? Kaya sabi niya, walking by faith requires letting go of your own understanding and trusting in God's wisdom instead of your own. Amen? Okay, so a walk that will please God. Ano nga number 1? Walking faithfully. Number 2, walking consistently. Amen? Walking consistently. So in order for us to please God in our life, we need to walk with God consistently. Amen? Para malugod ang Diyos sa ating buhay, kinakailangan lumakad tayo ng tuloy-tuloy. Hindi pa hinto-hinto, tuloy-tuloy. Amen? Minsan tayo pahinto-hinto eh. Sabi sa Genesis chapter 5 verse 22. Genesis chapter 5 verse 22. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. So yung verse 21, siya ay 65 years old that time. Okay? At pagkatapos isilang ang kanyang anak, nagsimula siyang lumakad kasama ang Diyos. At alam niyo po, simula nung lumakad si Enoch sa Panginoon, hindi na po siya tumigil. Tuloy-tuloy na po yung lakad niya. For 300 years, hindi po siya huminto, hindi siya tumigil, hindi po siya nag-backslide. Tuloy-tuloy ang lakad niya. For 300 years, hanggang siya kunin siya ng Panginoon. Amen? He walked consistently. Amen? He walked consistently. Araw-araw sa kanyang buhay, kasama niya ang Diyos. Sa lahat ng lakad niya, kasama niya ang Diyos. Diba? Yan yung 365 days in a year. Tama? Times 300 years equals 109,500 days. Isipin niyo po yan. 109,500 days, wala pong palya. Sa bawat araw po na yan, lumakad siya kasama ang Diyos. Ano man ang nangyayari sa kapaligiran niya, lumakad siya kasama ang Diyos. Marahil pinagtatawanan man siya, tinutukso siya, sa paglakad niya sa Panginoon, hindi po yan nakaapekto kasi nakapokus po siya sa Panginoon. Amen? Kaya set your eyes on things above. Mag-focus po tayo sa Panginoon, lumakad tayo sa Panginoon. Okay? Sa panahon po ni Enoch, napakasama po ng mga tao noon. Tingnan niyo po, sabi sa Genesis chapter 6 verse 5. Next chapter lamang po yan after kay Enoch. Sabi diyan, and God saw the wickedness of man. Nung dumugaw po ang Diyos doon sa bintana ng langit, nakita niya ito. Nakita niya ang kasamaan ng tao sa mundo. Ang sabi diyan, was great in the earth. And that every imagination, ang laman po ng isipan, ng imahinasyon ng tao, of his heart was only evil continually. Wala pong mabuti. Puro evil, puro masama. Okay? Continually. Ibig sabihin, they are walking consistently in doing wicked things.
in doing sin. Pero si Enoch, mga kapatid, kung yung mga tao yung mga tao sa kapaligiran po niya, they are consistent in doing wickedness, si Enoch, he is consistent in walking to God. Amen? Yun po ang kaibahan. Kaya makita po natin dito na kahit na ano pong nangyayari sa paligid ni Enoch, okay, lumakad po siya sa Panginoon. Amen? Nanatili po siyang matapat sa paglakad niya sa Panginoon. Kahit na halos lahat na ng tao lumakad sa kasamaan, at si Enoch na lang yung natitirang lumalakad, okay, sa Panginoon, magpapatuloy pa rin siya. Kaya ang paglakad mo sa Panginoon ay hindi dapat apektado ng anumang kaganapan o pangyayari sa mundong ito. Anumang sitwasyon, anuman ang problema sa mundong ito, dapat tuloy-tuloy lang yung lakad mo. Hindi pa hinto-hinto. Amen? Hindi yung ngayong araw na to matapat ka. Kinabukasan nag-backslide ka na. Diba? Kung yung mga dati mong kasamahan ay hindi na nagpatuloy at ikaw na lang yung naiwan, magpatuloy ka pa rin. Amen? Praise the Lord. Amen? Nagpapatuloy ka. Huwag kang hihinto. Patuloy lang. Lakad lang kasama ang Panginoon. Amen? Kasi sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is rewarder of them that diligently seek Him. Sabi diyan, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Balang araw may reward tayo sa Panginoon. Parang si Enoch, di ba? Ano po yung reward niya? Sa Hebrews 11 verse 5, by faith Enoch was translated. Hindi po niya nakita ang kamatayan. Sabi niya, that he should not see death. Yun yung kanyang reward. Hindi niya nakita ang kamatayan. Amen? Anong malay mo sa kakalakad mo sa Panginoon? Kunin ka ng Diyos, hindi mo makita ang kamatayan. Amen? Kaya, gusto mo bang kunin ka na ng Diyos ngayon? Ayaw pa. Okay? Parang ayaw pa ng iba. Sabi, may pangarap pa ako sa buhay. Pero ito si Enoch, mga kapatid. He continuously consistently walk. Pero ang nakakalungkot, marami pong mga Kristiyano ang hindi consistent sa kanilang lakad sa Diyos. Mas consistent ka pa sa kasalanan. Diba? Kaya ang lakad natin, laban o bawi. So, sa una, mainit. Tapos, wala pang isang buwan, nanlamig na. Yun ang lakad. Kaya ang lakad mo sa Diyos, imbes na tuloy-tuloy, naging patigil-tigil. Ang dami mong stopover. Kung si Enoch lumakad for 300 years, ikaw naman, wala pang 3 days. Nag-backslide ka na, huminto ka na. Yung iba, Sunday lang yung lakad sa Diyos. From Monday to Saturday, ang lakad nasa mundo na. Amen? Kaya mas marami pa yung lakad sa mundo kaysa sa lakad sa Diyos. Mas consistent ka pa sa lakad sa mundo kaysa sa lakad mo sa Diyos. Paano po malulugod ang Panginoon sa ating buhay? Alam niyo po, ang isa sa pinakaayaw ng Diyos na salita ay yung salitang busy. Ayaw po ng Diyos ng salitang busy. Okay? Sapagkat yan ang dahilan ng tao para tanggihan ng Diyos. Hindi mo na ako magsisimba, busy ako eh. Hindi mo na ako magbabasa ng Bible, busy ako eh. Hindi mo na ako magpipray, busy ako. Hindi mo na ako mag-offering, may kailangan pa ako eh. Busy. Amen? Busy. Naalala niyo po yung parable of the great banquet sa Luke chapter 14, Luke chapter 14, verse 16 to 21. Ito po yung time na sabi diyan in verse number 16, then he said unto him, a certain man made a great supper and bade many. Okay? So, merong isang tao, naghanda po siya at nag-imbita siya ng mga tao. In verse 17, and he sent his servant, pinadala niya po yung kanyang tauhan at supper to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. So, yung mga inimbitahan niya, sabi ng servant niya, halina kayo. Handa ng lahat, nandun na yung pagkain. Okay? Pero in verse 18, and they all with one consent began to make excuse. Okay? So, ayaw nilang pumunta eh. Gumawa sila ng excuses. Tinanggihan nila.
And sabi diyan, the first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. Sabi ng isa, bumili ako ng lupa eh. Excuse mo muna ako, hindi ako makakapunta. Ha? Kailangan kong tignan. Yung isa naman, bumili ako ng oxen. Kailangan kong i-check, kailangan kong tignan. I-excuse mo muna ako, hindi mo ako, mapasensya na, hindi na ako makakapunta. In verse 20, sabi niya, another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Okay? Kaya tinan niyo po, in verse 21, nagalit po ang Diyos eh. Kasi ang dami po nilang excuses. Sabihan, so that servant came and showed his Lord these things, then the master of the house being angry, said to his servant, go out quickly into the street and lanes for the city and bring in hither the poor and the maid and the halt and the blind. Okay? So nagalit. Ano? Alam niyo po, naiinis, nagagalit po ang Diyos if we always make excuses. Amen? Oo. Kaya busy ka, kaya wala kang time at panahon sa Diyos. Kaya sa oras na mangailangan tayo, baka sabihin po ng Diyos sa atin, pasensya na, busy din ako eh. Hindi kita matutulungan. Mahirap po yun. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, yung mga taong gumagawa ng masama, yung mga taong walang pakialam sa Diyos, sabi ng Diyos sa kanila, I will laugh at their calamity. Tatawanan sila ng Diyos. Ibig sabihin po, nasa Diyos ang huling halakhak. Amen? Kaya, bigyan po natin ng panahon ng Panginoon. Kasi ang Diyos, hindi naman po siya naubusan ng oras sa atin. Amen? Every day, pagka ikaw paggising mo pa lang ng umaga, when you wake up in the morning, that is the mercy of God. Amen? Kaya bigyan po natin ng time ang Panginoon. God is pleased when we are walking consistently. In order to walk consistently with God, we should align ourselves into the will of God. Kaya kung gusto mo pong ikaw ay lumakad consistently sa Panginoon, kinakailangan i-align mo eh. I-align mo yung sarili mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya sabi sa Amos chapter 3 verse 3, can two walk together except they be agreed? Diba? Can two walk together except they be agreed? Hindi po pwedeng magsama yung dalawa at maglakad sila kung nag-aaway. Diba? Kailangan mag-agree sila. Okay, this emphasized that Enoch wasn't just near God, he was in total agreement with God's character and will. Okay? Yung buhay ni Enoch po ay naka-align sa gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. Naka-align sa salita ng Diyos. Naka-align sa kalooban ng Diyos. Okay? So walking with God requires aligning our will with His and living in harmony with His character. Kaya mahalaga na nagbabasa po tayo ng Bible, ng Word of God. Bakit? Kasi dito po natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Amen? At mahalaga din na tayo po'y palaging nagpe-pray. Hindi lang sa church, every day. Amen? Kinakausap mo ang Panginoon. Meron pong isang illustration dito. Merong tao na nagngangalang Chuck. Siya po ay baseball player. Nagbe-baseball po siya. At merong isang bata na lumapit sa kanya at may daladalang baseball bat tsaka yung bola. Niyaya niya. Sabi niya, Mr. Chuck, will you play with me? Okay? Pwede ba tayong maglaro? So, pinagbigyan ni Mr. Chuck. Okay? So, di ba sa baseball, ibabato mo yung bola, tapos papaluin. Okay? So, ibinato niya yung bola, hindi napalo ng bata. Strike 1 yun. Hanggang strike 3 lang eh. Okay? Hanggang sa binato niya, yung bata talagang iswining niya ng malakas yung bat, pero hindi niya pa rin natamaan. Strike 2. And then last, hindi niya pa rin natamaan. Tapos yung bata, talagang hindi niya binitawan yung bat. No? At nagalit siya. Lumapit siya kay Mr. Chuck. Ang sabi niya, Mr. Chuck, you are doing it wrong. Sabi niya, pinagalitan, mali yung pagbato mo, mali yung ginagawa mo. So tinanong siya ni Mr. Chuck, how am I wrong? Paano ako nagkamali? Okay, sabi niya, you're supposed to be throwing the ball where I swing the bat.
dapat, sabi niya, ibabato mo yung bola kung saan ako papalo. Okay? So, yung bata, gusto niyang kontrolin eh. Ito si Mr. Chuck. Minsan, ganyan po tayo. Pinipilit natin ang Diyos sa kagustuhan po natin. Okay? Gusto natin kontrolin ang Panginoon. Okay? Human often act like this child, demanding that God change His plan to fit our desires instead of aligning our lives with His will. Amen? Okay? Kaya, madalas ganito tayo. Gusto natin na ang Diyos yung mag-adjust para sa atin, imbes na tayo yung mag-adjust para sa Panginoon. In short, gusto mo na ikaw yung masunod. Okay? Kaya may mga mananampalataya na hanggang ngayon, tumataya pa rin sa loto. Di ba? Nagbabaka sakali na manalo. Nagpipray pa ng numero sa Panginoon. Okay? 6 na numero daw. Yung iba naman, nakikipagrelasyon sa unbeliever tapos ipagpipray niya na sana masave ito para masabing kalooban na ng Diyos. Parang yung magnanakaw na pupunta muna sa simbahan, luluhod, magpipray, at sasabihin na, Panginoon, pagpalain mo, pagtagumpayin mo yung pagnanakaw ko para may tithes ako. Isipin nyo yan. Okay? Tapos may mga kabataan din na nagpipray na tumaas yung grades. Di ba? Hindi nag-aaral. Nangungopia pa. Isipin nyo po yan. So, hindi po yan yung nais ng Diyos. Hindi po yan yung kalooban ng Diyos. Kaya, hindi po sasagutin ng Panginoon yung mga ganyang klaseng panalangin. Ipinipilit mo yung gusto mo sa Diyos kahit na mali. Kaya tapos ang matindi, pag hindi sinagot yung panalangin mo, sinisisi mo pa ang Diyos. Nagtatampo ka pa sa Panginoon. Kahit na alam mo na mali naman yung ginagawa mo. So sinisisi mo ang Diyos kung bakit ka nagkakaproblema, samantalang kasalanan mo naman kung bakit ka nagkakaproblema. Amen? Alam nyo, kung ganyan po tayo mag-isip, parang niloloko mo yung sarili mo. Ang sabi ng Bible, huwag mong lokohin ang sarili mo. Amen? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10, Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived. Amen? Huwag mong dayain, huwag mong lokohin ang sarili mo. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Ito yung mga tao na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya ang nais po ng Diyos sa ating buhay, we should walk consistently. Amen? Lumakad tayo. Tuloy-tuloy lang. Kapag nagsimulan mo ng lumakad sa Panginoon, amen, kahit na nahihirapan ka, amen, feeling mo hindi mo na kaya, mag-pray ka lang sa Panginoon, Lord, kayo nang bahala, lalakad ako. Amen? Lalakad ako sa iyo, Panginoon. Amen? Tuloy-tuloy lang, parang si Enoch for 300 years, lumakad siya sa Panginoon. Amen? With consistently. Okay? Sana ganun po tayo mga kapatid. Okay? And number 3 and last, okay? Mabilis lamang po tayo. Okay? A walk that will please God. Number 3, walking righteously. Amen? Walking righteously. So in order for us to please God in our life, we need to walk with God righteously. Okay? Para malugod po ang Diyos sa ating buhay, kinakailangan lumakad tayo ng may katuwiran. Amen? Sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos po natin ay matuwid. Amen? Righteous po ang Panginoon. Si Enoch, kahit na napapaligiran siya ng kasamaan, pinili niya na pa din na lumakad sa katuwiran ng Diyos. Amen? At hindi niya itinikom ang kanyang bibig. Hindi siya nanahimik lang, kundi, alam niyo ba, nag-preach si Enoch. Okay? Si Enoch is a preacher of righteousness. He preached about judgment. Okay? Tingnan niyo po sa Jude chapter 1, verse 14 to 15. Sabi diyan, And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. And verse 15, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them, of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against them. Sabi diyan, Enoch prophesied, ibig sabihin, nag-preach po si Enoch. At ano pong ipinimich niya? Sabi diyan,
to execute judgment upon ungodliness. Upon all ungodliness. Kaya nga, ipinangalan niya po doon sa kanyang anak is Methuselah. Ang ibig sabihin po ng Methuselah, when he dies, judgment comes. Alam niyo po ba na si Methuselah, namatay siya during the flood? Noah's flood. At yan po yung judgment ng Panginoon. So hindi pa po ipinapanganak si Noah, nagpipreach na po itong si Enoch about the judgment. Kaya kapag sinabing lumakad ka sa katuwiran, hindi ka lang iiwas sa kasalanan. Amen? Kundi magpipreach ka against sa kasalanan. Amen? We have to preach against sin. Okay? Sapagkat yan po ang sisira ng ating buhay. Oh. Si Enoch parang si John the Baptist. They both walk with God righteously. Kaya sabi sa Psalms chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Ano yung pinagpapala ng Diyos sa mga taong hindi lumalakad sa mga payo ng masama. Amen? O, kaya ang nais po ng Diyos na sa atin ay lumakad tayo ng may kabanalan. Amen? O. Pero yung, sabi yan, alam nyo, ang masakit isipin, marami ng mananampalataya ang ayaw lumakad sa katuwiran. O, sabi sa John chapter 3 verse 19, And this is the condemnation, that light is come into the world. Naparito ang ilaw, naparito ang liwanag sa mundong ito. Ito yung problema. And men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Pumarito ang Diyos upang magbigay liwanag sa atin, pero mas mahal ng tao ang kadiliman sapagkat ang gawa nila ay masama. Kaya marami ng tao ngayon ayaw na nila sa holiness ng Diyos. Mas gusto nila puro love lang. Puro love lang. Ayaw nila ng preaching against sin. Ang gusto nila puro preaching about mercy lang. Oh? Kasi ayaw nilang mamuhay sa kabanalan, mas gusto nilang mamuhay sa kasalanan. Pero mga batid, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay lumalakad sa katuwiran kung namumuhay ka sa kasalanan. Amen? Oh, because righteousness is the practice of living alignment with God's holy standards. Amen? Kaya ang Diyos po natin, sabi niya, I am holy. Be ye holy. Amen? Oh. Kaya we have to align ourselves. Kinakailangan po natin na mamuhay ng may katuwiran sa mundong ito. Pasama ng mundong ito, pero wag natin gayahin. Dapat tayo patuwid ng patuwid yung buhay mo. Amen? At sabi sa Proverbs 21 verse 3, To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Oh, sabi dyan, mas gusto daw ng Diyos yung justice and judgment kaysa sa sacrifice. Amen? Minsan akala natin mapagtatakpan mo yung kasalanan mo ng kabutihan. Pero hindi, mga kapatid. Can you imagine may mga asawa ngayon na sasabihin nila, okay lang na mababae ako kasi nagpo-provide naman ako sa pamilya ko. Okay? May asawa na nag-commit ng adultery kasi napakasimple ng reason niya. Ang sabi niya, gusto kong magkaroon ng anak na lalaki kasi yung anak niya hindi na pwedeng mabuntis. Babae lang yung anak nila. Okay lang na gumawa ng kasalanan kasi papatawarin daw sila ng Diyos. Sino po ang naglagay sa isipan nila ng ganyang kaisipan? Hindi po ang Diyos. Ang dyablo. Amen? So, hindi mo mapagtatakpan ang kasalanan mo sa pagsisimba o relihiyon. Amen? Kaya, huwag mong pagtakpan ang kasalanan. Ang dapat mong gawin sa kasalanan ay i-confess mo yan sa Panginoon. Amen? At iwaksi mo. Ihingi mo ng tawad. Huwag mo nang gawin ba? Ang sabi ng Diyos dun sa babaeng nagkasala ng adultery, sabi niya, go and sin no more. Amen? Kaya sabi sa Proverbs 28 verse 13, He that covereth his sin shall not prosper, but also confess it and forsake it them shall have mercy. Amen? I-forsake mo yung kasalanan mo. Amen? Huwag mong pagtakpan yung kasalanan mo. Live righteously in front of God. Alam mo ba, sabi sa Psalms 15 verse 1 to 2, Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Verse number 2, He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart.
Amen? Yan yung mga tao na maninirahan sa tabernacle ng Panginoon, sa holy hill ng Panginoon. Amen? Yung mga tao na lumalakad uprightly, lumalakad righteously, and speaketh the truth in his heart. Amen? Huwag tayo magpadaya sa ating puso. Okay? Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Don't follow your heart. Sabi sa 1 Kings chapter 3 verse 6, and Solomon said, Thou hast showed unto thy servant David, my father, great mercy, according as he walked before thee in truth and in righteousness and in uprightness of heart with thee. And thou hast kept for him his great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne as it this day. Dahil si David po ay lumakad sa katuwiran ng Diyos, kinaawaan po siya ng Panginoon. At ang sabi diyan, binigyan siya ng great kindness ng Diyos, matinding kabutihan. At ganyan din po tayo mga kapatid. If we continuously walk righteously mga kapatid, kakaawaan po tayo ng Panginoon. Magkakaroon po tayo ng great kindness, okay, sa Panginoon. Kaya gayahin po natin si Enoch. Amen? Kahit sa matinding kaguluhan sa mundong ito, matinding kasamaan, he chose to live right in the sight of God. Amen? Marami po sa book of Judges na lumakad ayon sa tama sa kanilang paningin. Pero hindi po tayo ganoon. Amen? Huwag kang lalakad na akala mo tama lang sa iyong paningin. Lumakad ka kung ano yung tama sa paningin ng Diyos. Huwag sa paningin ng tao. Amen? Ayan, si Enoch, he is a preacher of righteousness. Hindi niya po itinago yung kanyang pananampalataya. Okay? He boldly speak against ungodliness. Amen? At nagbigay po siya ng warning, okay, na merong pong judgment na ipapadala ang Panginoon. Okay? So, his life was so blameless and set apart that God took him because he was no longer suited for a world he had spiritually outgrown. Amen? Meron pong, bago po ako magtapos, meron pong illustration dito. There was a young girl who came home from Sunday school. Meron pong isang bata na galing siyang Sunday school. Tinanong siya ng tatay, sabi niya, anong natutunan mo sa school? Anong topic ninyo? Sabi niya, we study about Enoch. So sabi ng tatay, tell me about Enoch. Anong nangyari kay Enoch? So, sabi ng bata, sabi niya, well, every day, God would come by Enoch's house and say, Enoch, come. Okay, sabi niya, Enoch would come Enoch's house and say, Enoch, would you like to walk with me? And Enoch would put on his shoes, step out the door, and they walk and talk for hours. They talk about the stars, the flowers, and what was on Enoch's heart. One afternoon, they stayed out extra late. They walked over hills and through valleys, lost in conversation. Finally, the sun began to set, and Enoch looked around and realized he didn't recognize where they were. So sa kakalakad daw ni Enoch kasama ang Panginoon, napakatagal, tapos nung time na kailangan ng umuwi ni Enoch, tinignan niya yung paligid niya, hindi na siya pamilyar sa lugar. At natatakot siya na, kasi madilim na pauwi dun sa bahay niya. So, sabi ng Panginoon, but God looked at Enoch, smiled and said, Enoch, we've been walking together for so long today that we are actually much closer to my house than yours. Why don't you just come home with me? And Enoch said, okay. And he's been there ever since. Enoch didn't run a marathon, okay, with God once a year. He took a daily walk. Spiritual maturity isn't found in one-time event, but in the steady rhythm of daily companionship. Amen? So, hindi po biglaan yung paglakad ni Enoch sa Panginoon. Paunti-unti, everyday, lumalakad siya sa Panginoon. Okay?
Every step you take with God leads you further from the worlds and closer to God. If you feel like a stranger in this world, it's because you've walked a long way with your Father. Minsan tinitingnan natin, nawawalan ka na minsan ng faith, na-discourage ka niya kasi tinitignan mo yung lakad mo eh. Malayo pa. Malayo pa. Marami pa akong kailangan pagdaanan, malayo pa. Pero kapag tumingin ka sa likod, sa kakalakad mo sa Panginoon, malayo na. Amen? Okay? So, kaya mga kapatid, bilang isang mananampalataya, okay, hindi dapat tayo matakot sa kamatayan kung tunay kang ligtas. Amen? Sapagkat katulad ni Enoch, mapupunta rin tayo doon sa bahay ng Panginoon. Okay? So, sana po'y nangusap ang Panginoon sa atin ngayon at magkaroon po tayo ng desire to please God in our walk sa ating buhay. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Lord and Heavenly Father, salamat po sa mensahe about sa buhay ni Enoch. I pray, O God, na nangusap kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At huwag niyong hayaan na umuwi ang bawat isa ng walang ginawang desisyon. I pray, O God, na kung narinig nila ang mensahe, naunawaan nila ang mensahe, at by the power of the Holy Spirit, nangusap po kayo sa kanila. I pray na gumawa po sila ng desisyon today, starting to today or this time, na lumakad po sila sa inyo, Panginoon. Habang tumutugtog po ang piano, niimbitahan kita dito sa harapan, niimbitahan ka ng Panginoon. Napakasimple lang ng mensahe po natin. Walk that please God. Nalulugod pa ang Diyos sa iyong lakad. Marahil ipinangusap sa iyo ng Panginoon, itigil mo na yung paglakad mo sa mundo. At umpisahan mo na, magsimula ka na, maglakad papalapit sa akin. Itigil mo na yung paglakad mo papalayo sa akin. God wants you to make a decision today or tonight. Simulan mo ng lumakad para sa Panginoon. Alam niyo, si Enoch, 65 years old siya when he decided na talikuran ang mundo at humarap sa Diyos. Yun yung turning point ng buhay niya. Kaibigan, hanggang kailan ka mananatili sa lakad sa mundo, lakad sa kasalanan? Napakaganda ng ino-offer ng Panginoon sa atin. Gusto niya magkaroon ka ng kapayapaan. Gusto niya magkaroon ka ng right fellowship sa Kanya. God wants you to walk faithfully and consistently. Tutulungan ka ng Panginoon. Would you decide today, Lord, starting today, lalakad na ako. Lalakad na ako kasama kayo. Katulad ni Enoch. Yan lang po ang mensahe. Starting today, Lord, I want to make a decision. Lalakad na ako. This will be the turning point of my life. Lalakad na ako. Kasama kayo. At kung may mga tao pa na hindi pa naligtas today, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta kapag namatay ka. Napakasimple lang, kaibigan. Si Jesus Christ namatay para sa iyo, binayaran niya ang iyong kasalanan. At ang kailangan mo lang gawin, tanggapin siya sa puso mo bilang tagapagligtas. Meron po ba dito gusto mong tanggapin si Jesus Christ sa puso mo? Maaari kong makita ang iyong kamay habang nakapikit ang mata at nakayuko ang ulo. Meron po ba dito? Gusto mong tanggapin si Jesus sa puso mo? Wala na, tayo po yung manalangin. Lord and Heavenly Father, thank you for the message. Thank you for your word. Salamat din po sa banal na Espiritu that guide us, that give us understanding para maunawaan po namin ang inyong mensahe. I pray, O God, na
ang bawat isa po sa amin ay gumawa ng decision to walk with you, Panginoon. Hindi lang kami lumalakad kasama ninyo, kundi lumalakad kami with faithfulness, consistency, Panginoon. Alam ko, yan po ang kahinaan po ng bawat isa. Minsan lumalakad kami sa inyo, pero tumitigil kami, humihinto po kami. But I pray, nabigyan niyo po kami ng kalakasan. Katulad ni Enoch, he walked consistently. At alam ko, sa mundong ito, napakadaming kasalanan at napakadaming tukso. Hinahatak po kami ng mundong ito at ng dyablo, Panginoon. But help us to walk righteously sa inyong harapan. Ito po aming dalangin, Lord, in Jesus' name, Amen.